Philansed is a Filipino congregation, and we exist to help people find, obey, and follow Jesus in their lives. And we want to help you to connect with God and to connect with other people. And gusto ko magpasalamat kay Lord. Nung ikaw ay kumilala tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas ng iyong buhay, ibig sabihin, sumasa iyo ang biyaya at kapayapaan ng ating pong Panginoon. Nothing missing, nothing lacking, and nothing broken. Praise the Lord. Praise God. You'll have peace right here, right there. Let's continue to approach the holy throne of God. Heavenly Father, good morning. Jesus, good morning. Holy Spirit, good morning. Kunin mo pa yung mga pagtrabaho nyo doon para isang labahan lang yan. Our one and only true God. We worship you and adore you today, O God, and we come here, Lord, with a contrite heart and a broken spirit. I pray, Father God, that you will bless this service today, O God. Even though this is virtual, we pray, Father in heaven, that your Holy Spirit will cover us, O God, with your power, Lord, with your anointing, O God. I pray, Father in heaven, that you will touch each heart that is present in this platform, O God. I pray, Father God, that you will fill us, Lord, with your spirit and talk to us, Lord God, in the way, Lord, that God, we understand. Father God, we thank you for today. Thank you for giving us the opportunity to worship you, to thank you, to bless your name, and to glorify you, Panginoon. Truly, Panginoon, the whole week that passed was blessed, Lord God, with your protection, with your provision, Lord God, and with your comfort, Panginoon. Now we are bound, Lord God, to a new week. I pray, Father in heaven, that you will bless us just the same, Panginoon. I pray, Father in heaven, that each and every one of us, Lord, will experience your goodness, your kindness, your loving kindness, your mercy every day of our life, Panginoon. I lift up to you, Lord, our pastor, who will be used by you, Lord God, to deliver your message. I pray, Father God, that your message will penetrate our soul and will transform our thoughts and the contents of our hearts today, oh God. And I pray, Father God, that all our ministries, Panginoon, you will bless every ministry that we have, oh God. Our worship ministry, Lord God. Our prayer ministry, oh God. Our young adult ministry, Panginoon, our adult ministry, and the Philansed Kids ministry, Panginoon. And most especially, Lord, our new ministry, the Connect group, oh God, will be starting on Saturday, this coming Saturday.
I pray, Father in heaven, na paunahan mo kami, O God, sa aming gagawin. I pray, Lord, na marami kaming ma-reach out sa vision na pinakita mo sa aming pastor, Panginoon, sa paggawa nitong connect group namin. I pray, Lord, na tunay na gamitin mo kami, Panginoon, para makapagdala ng mga souls, Panginoon, sa iyong kaharian, O God. And I pray, Lord, na yung fruits na amin pong ipoproduce, Panginoon, ay mag-produce pa ng mas marami pong fruits. Para, Lord, sa kalwalatian mo, para sa glory mo, O God, para sa kalalago, Panginoon, ng iyong ministry dito sa mundo, Panginoon, sa aming pinaglagyan mo sa aming lugar. I pray, Lord, na kayo nga po ang maitaas at mag-glorify sa araw na ito at sa pagdiriwang na ito. At yun na aming goal for today, to give you praise, to worship you, and to glorify your name. This we ask, Lord God, in the mighty name of Jesus. I pray. Amen. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wrapped himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how
You're the name. You're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. You're the name. You're the name above all names. You are worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. How great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Katapatan mo, O Diyos, tunay ang dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papuri, pagsambay, alay. Bukas noon
Let's continue to pray, mga kapatid. Sabi ng salita ng Diyos sa Psalm 34 verse 10, it says, "The lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good thing." Panginoon, maraming salamat po, Lord, sa assurance na binigay mo sa amin ngayong umaga. As we are here to seek you, O Lord, Panginoon, we're claiming we will lack nothing for anything, Panginoon, dahil ikaw ay nasa amin. Panginoon, Lord, our provision that we receive from you is so abundant that you meet all the needs according to your perfect plan, Panginoon. Lord God, sa umagang ito, we are coming here today to fellowship with one another, Panginoon, setting aside, Lord, yung anything that's bothering us, oh God, but just to focus, Panginoon, sa umagang ito, solely sa iyo, Panginoon, to offer you our praises that we have just sang a while ago, our worship, Panginoon, to hear you, Panginoon, speak to us, Panginoon, through your message, oh God. And with this, Panginoon, we will be shaped a little bit more closer, Panginoon, sa iyong anak na si Jesus, oh God. Panginoon Diyos, sa umagang ito, Panginoon, we will wish and pray, Panginoon, na we will listen, Panginoon, sa mga words na i-speak mo straight to our hearts, oh God. Nothing less, nothing more, Panginoon. Convicting, Panginoon. Motivating, oh God. Life-changing, powerful, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, help us, oh Lord, to be with you throughout the service, Panginoon, and we rely on not only hearing your word, Panginoon, but also doing it and applying it in our lives, oh God. Lord God, I pray this morning, Lord, that you would bless the leaders of our church, oh God, giving them all the divine wisdom, oh God, the mind of Christ alone, oh God, so that any decisions made, Panginoon, will have understanding, humility, Panginoon, and as we continue to acknowledge your supreme authority in us being the authority of this church, oh God. Lord, we ask our leaders, Panginoon, to rightly appropriate their lives, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo sa tamang paraan, Panginoon Diyos. Lord Jesus, I also pray for the pastor, Panginoon, Pastor Alex, sa umagang ito, Lord. You will speak through him, Panginoon. Our pastors are your workmanship, Panginoon, and they are created and equipped in every good work, Panginoon, ipinibigay mo sa kanila, Panginoon. And with that, Lord, I pray that you abound blessings in them, Panginoon, Pastor Jojo, Pastor Alex, Panginoon, and they do not grow weak or weary, Panginoon, sa mga nangyayari, whatever it is, so God, they will stand firm, Panginoon, in the grounds of your word, Panginoon, dahil pinanghawakan nila ito sa iyo, Panginoon. Lord, you will preserve their strength, Panginoon. You will give them good health, O God. Allow them to experience yung fullness of living, Panginoon. Even here, Panginoon, despite of all the things that's happening around, life is not getting easier, Panginoon, but they continue to move their flocks and us, Panginoon, having them so tight with you. Lord Jesus, maraming salamat po sa oras na to that you are providing for us, you are giving us protection on the always changing environment, Panginoon. The difficult days ahead of us, oh God, help us to fully enjoy it, sacrificially din, Panginoon, and be the ears, the hands to each other, Panginoon, helping one another, and teach us more to pray, Panginoon, having more time with you, oh God. Lord, and also ganun din ng mga ministries, Panginoon, ng church na to, Panginoon. Lord, give us a heart to serve, Panginoon, Lord God, with humility, oh God, with whatever we think it's good for your glory, oh God, are the ones that we are rendering, oh God, in this church. Lord, I pray na all the ministries will be moved, Panginoon, will do their parts, Panginoon, as we complete all the parts of this church, Panginoon. May it be whatever ministry, oh God. Lord, ganun din, I pray for the missions, Panginoon, ng church, Lord.
I pray that the mission, actual goal, Panginoon, will prevail, Panginoon Diyos, and not the platform only itself, oh God. Lord, I also pray for spiritual readiness for every one of us to be able to do, spiritually prepared, Panginoon, to develop ourselves, Panginoon, to come and do all these missions as well, Panginoon Diyos, that you are asking us to do, oh God. Lord, we also pray for provisions, financial support for the church, oh God. We know, Lord, that you are enough, Panginoon. Lord, you will not leave us astray. Di mo kami pabayaan with all our needs, Panginoon, that because you know, Lord, that we're doing all these things for the work of you, Panginoon, sa aming mga buhay at sa ibang tao. Panginoon Diyos, I also lift up to you families of the Philens Church. Panginoon, whatever we are in right now, Lord, especially on health, to each and every one of us, Lord, I pray for good health, for continuous healing for all of us who are suffering not very good in our health, Panginoon. But Lord, we know that you're always in front of all these circumstances. Hindi mo kami pababayaan. You will not leave us weak, Panginoon, dahil you're always there. You are the divine healer of all aspects of our lives, may it be physical, spiritual, financial, emotional, Panginoon. Lord Jesus, maraming salamat po. And Lord, this morning, Panginoon, we will continue to renew our minds, Panginoon, because we are always secured with all the teachings that you have given us, Panginoon. You will be right straight to our hearts, Panginoon. We will also be secured with the blessings that you've been continuing to give us, Panginoon. We will always find peace in you and assurance, Panginoon. And we will always aim to seek your direction, Panginoon Diyos. Not defending on our own ideas strongly, but on your leading, Panginoon Diyos. And Lord, as we continue to commit ourselves to you this morning, Panginoon, we will continue to reflect. Reflect on your word. Reflect on the things that you've been showing us. Be sensitive to what we can hear from you, and also be joyful on the continuous blessings that you are giving to us, Panginoon, and the favor that always ahead of us. Panginoon Diyos, this is our prayer in the mighty name of Jesus. Everyone says, Amen. Amen and amen. Praise the Lord. Magandang umaga po muli. Ngayon po tayo ay maraming i-announce. Okay, our face-to-face worship service on Sunday, May 12 at 5 p.m. po sa Belong Church po sa Poland Road, Glenfield, North Shore, Auckland. See you there po. And we have a prayer meeting every fortnightly Friday, on a Friday via Zoom. And our Mother's Day celebration will be coinciding with our face-to-face Sunday service. It's going to be celebrated on Sunday as well, 5 p.m. po, May 12. And our calendar of activities, this coming 11th of May, ito na po yung parang umpisa ng aming Connect group na it's a sort of Bible study po, no? But hindi naman po buong Philensedo kundi group by group po, north, south, west. Meron po mga group sa bawat corner ng New Zealand. And also on June 1st po, we'll be having our family day. It's kind of team building. Ini-invite po namin ang lahat ng families ng Philensedo. Pwede rin po kayong mag-bring in ng another family. So, para masaya po tayo. And other details po nung team building activity na yan will be announced. And on the 2nd of June, meron po tayong baptism. So after the family day, we will have baptism. And then on October 6 po, magkakaroon po kami ng pagdiriwang ng aming anniversary ng aming church, ng Philensedo Church anniversary po.
So a lot of things will happen, and everyone is invited to all these events. Okay, sharing and testimonies. Ako po ay pangungunahan ko na kayo. Nagpapasalamat po ako. Siguro po, every day of my life, I always say to God, thank you for everything. Pero ako lang yung nakakarinig and God. But it's important na nasasabihan ko si Lord. But I want to share with you yung mga Thanksgiving ko sa Panginoon. Unang-una, yung health po ng family ko. Nagpapasalamat ako sa Panginoon at sa loob po ng April at itong pumasok na May ay kami po ay walang karamdaman. Maraming salamat, Panginoon. At lahat may trabaho at lahat maayos. And my mom is going to Australia tonight. I pray na gagawin siya ng Panginoon. Yung araw-araw po na proteksyon ng Panginoon ay isa pong malaking bagay para sa buhay ng pamilya ko, na protected kami every day of our lives. And I really praise God and I really thank God for that. Hindi ko po madalas yung ginagawa na i-express yun sa ibang tao, but I take this opportunity dahil minsan lang naman po. Maraming salamat, Panginoon. Pinupuri ko po kayo at pinasasalamatan ko sa iyong kabutihan. Sino pa po ang merong gustong share? Good morning po. Ako po si Mary Grace Hernandez. Gusto ko pong magpasalamat sa Panginoon dahil sa karagdagang taong na binigay niya sa akin. Birthday po ako ni Happy itong May. birthday! Yes, thank you, Lord. At saka excited po kami mag-asawa sa mga gagawin pang magandang mabubuting bagay yung bibigay na gagawin ni Lord sa buhay namin. Praise God. Yun Praise po. the Lord. Praise God. Happy birthday, Sister Grace. Sino pa po? Okay. Kung wala na po, tayo po ay mag-move on to the next part of our service. All right. Good morning, everyone. Purihin Good po ang morning ating po, Pastor. Panginoon. All right. So, thank you, Sister Heidi. Salamat sa iyong pangunguna sa ating lahat ngayong umagang ito. And thank you, Sister Nina, sa panalangin na kung saan ay maranasan natin ang kabutihan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Praise God to everyone. Good morning, people of God. Good morning po, Phil and Said family. Welcome to Phil and Said sa ating pong lahat sa Phil and Said Fellowship. We're so happy po na makasama po kayo ngayong araw pong ito online. Praise God. And for those who are online, mga kapatid, we also encourage you to comment or type your greetings sa ating pong comment section. Okay? At pwede rin nyo rin pong i-share ang ating pong Facebook Live sa inyo pong social media platform. Praise God. And I know, mga kapatid, na excited na po tayo na purihin po ang ating pong Panginoon. So this morning, we get to celebrate Jesus, and we also get to celebrate all that He has done for us. Kaya ini-encourage ko po kayo to be expectant po, mga kapatid, sa lahat po ng gagawin ng Panginoon sa atin po ngayon pong umaga pong ito. Hallelujah! Purihin po ang ating pong Panginoon. But before that, mga kapatid, tayo po ay manalangin po sa oras pong ito. Let us pray. Father God, we thank you once again for gathering us, Panginoon, sa umaga pong ito. And we continue to declare blessings upon blessings, Lord God, in this church, ang Phil and Said Fellowship. And even, Lord, ang lahat po ng ating family at mga nakikinig po sa umaga pong ito. And Father God, today as we start this message this morning, help us to open our spiritual eyes. And thank you, Holy Spirit, because you are always here in our hearts and in our minds, Lord God. We give you glory, Lord God, and we give you praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God.
Alam niyo And po ba ang maganda po sa umaga pong ito? And I'm so excited sapagkat our theme for this month is all about giving. Yan, praise God. Alam niyo po, ang salita pong pagbibigay ay nagamit na po ito ng napakarami pong mga pastor, mga simbahan na kung saan ay nakakalungkot mang isipin ay sometimes ito po ay nagiging parang ito na lang lagi ang nagiging laman ng mga simbahan. Di ba? So, but I believe with all my heart, ang pagbibigay po mga kapatid, ito po ay bahagi po ng ating pong pagsamba sa ating pong Panginoon. Okay? So, I believe with all my heart, ang Diyos po ay lagi po siyang tumitingin po sa ating po mga puso at kung paano po natin hinahandle po ang anumang bagay sa buhay po natin. At naniniwala din po ako, it begins in our hearts. Yun po yun. Ito po ay nagsisimula po sa ating po mga puso. Kaya kung maiintindihan lang po nating maigi kung gaano ka-generous po ang ating pong Diyos and what kind of Father He is in our lives. Okay? So, siguradong matututunan po natin kung paano natin i-handle, i-manage po ang anumang yamang meron po tayo. Yan po yun. And we actually become generous because our God is a generous God. And I believe, agree po tayo pong lahat po dyan. Di ba? It's not about the money, but managing of God's purpose. Okay? So yun po yun. Ulitin ko po yung word ng God's purpose. Kasi alam niyo po, pagdating po sa stewardship mga kapatid, akala po natin, akala po ng marami, ay imamanage lang po nila yung mga blessing na bigay ni Lord po sa kanila. Hindi lang po yun, ganon. May mas malalim pa po doon. Okay? We don't only manage God's money, we manage God's purpose. In short, mga kapatid, pakinggan niyo po ito. We can do all the basic financial principles. At kapag sinabi ni Lord sa iyo na ibigay, ay talaga naman po talagang ibibigay po natin yan kapag alam po natin na nangungusa po ang ating po Panginoon. Why? Because you're managing God's purpose, not just God's money or not just God's blessings. Okay? So, madami pong tao ang magaling mag-manage kapag patungkol po sa pera. Totoo po yan. Okay? But they're not God in managing God's purpose. O hindi maayos o mabuti sa pagmamanage po sa layunin po ng Diyos sa buhay po nila. Okay? Dapat po nating malaman, iba po yung managing God's money and God's purpose. Okay? So kaya kapag alam mong God's money po yan, dapat God's purpose din yan. Okay? I hope na naandyan pa rin po tayo at nakikinig po sa umaga pong ito. Alam nyo, madalas lagi po tayong nakafocus po sa mga principles, di ba? Di ba ang daming principles kapag principle kapag magbabasa ka ng libro o kaya minsan sa scripture makikita mo we get so caught up with the principle na nakakalimutan na po natin yung pinakamahalaga, mga kapatid. Because what's most important is not the principle but the person of Jesus Christ. Okay? So yun po yun. Those are all good, mga kapatid, yung mga principles po na ating pong nababasa at nakikita. But those are principles, savings, investment. But as a church, as a Christians, mga kapatid, hindi po pwedeng we just trust the principle. Hindi lang po yun. Bagamat totoo naman pong mahalaga po ang principle. Sa totoo lang. Naway, hindi po ito ang ating pong pagtitiwalaan, kundi ang pagtitiwalaan po natin ay walang iba, kundi ang ating pong Panginoon when it comes to our finances. Okay? Kasi yung iba po, sometimes or madalas nagsasabi po sila ng parang mga ganitong salita. Bakit ganon? In-apply ko to pero hindi nangyari. Itinuro itong klase ng principle na ito pero wala pa din. Ginaya ko yung narinig ko na isang Christian pero hindi nag-work. Meron namang iba nagsasabi na ginaya ko yung itinuturo ng mga pastor pero walang nangyayari. Why? Bakit po kaya sa palagay po ninyo? Because most of us, we tend to look at the purpose, at the principle. Diba? Madami sa atin palagi tayong nakatingin po sa mga hakbang, sa mga steps na dapat po natin gawin. At hindi sa kung anong kayang gawin po ng Panginoon sa buhay po natin. Alam niyo po, Scripture wants to point us actually to Christ rather than the principle.
Many Christians are too technical, mga kapatid. At nakakalimutan po natin yung pagdating sa puso. Kung bakit po tayo nagbibigay. Kung bakit ba tayo generous. Why do we give tithe? Or why do we give an offering? Minsan sobrang technical na po ng mga Kristiyano po sa panahon po natin ngayon. Nagiging strict na sila, nagiging stricto na po sila. Na parang sinasabi po nila, kailangan kung magbibigay ako 10%, 10%. Hindi pwedeng kumulang, hindi din pwedeng sumobra. Kailangan 10%. Kasi sabi nila, kasi law yun. Sabi yun ng Bible eh. Yun ang batas. Okay? You know, we get so technical that we lose the very heart of what God commands us to do. Di ba? So, tingnan po natin ang sinasabi po ng salita po ng Diyos sa umaga pong ito. Okay? So, tingnan po natin. Ang ating pong title po na pag-uusapan po ngayon ay God loves a cheerful giver. Yan po yan. Okay? Let's read the word of God in 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 7. Ano po sabi? But this I say, who sows sparingly will also reap sparingly. And he who sows bountifully will also reap bountifully. So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity. For God loves a cheerful giver. Yan. So, sabi po ng salita ng Diyos, dahil mahal daw po ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Yan. Tingnan po natin kung ano po itong pinag-uusapan po natin. Yes, merong principle na kapag ikaw po ay nagtanim, may aanihin ka. Pero ang sabi po ng Bible, mga kapatid, each one, lahat daw tayo, ang bawat isa daw po ay dapat magbigay ayon sa kanyang puso. Okay? Or everyone should give according to their heart, not reluctantly or not grudgingly. Yun ang sabi ng salita po ng Diyos. Ibig sabihin po nito, kung tayo po ay nagtatithe or tayo po ay nag-offering, mga kapatid, tapos masama ang loob po natin o mabigat ang ating pong kalooban, ay, di ba, na parang sinasabi po ng iba, sige na nga. Kasi sabi, magbubukas ang langit kapag nagbigay. Sabi naman ng iba, di ba, na kung saan ay, sige na nga lang. Kasi sabi ng Biblia eh. But if you feel heavy, don't give, mga kapatid. Kung mabigat sa kalooban po natin, ay huwag na lang po tayong magbigay. Because I believe with all my heart, God does not need our money, mga kapatid. Okay? So kapag ganun po yung attitude po ng isang nagbibigay, the Bible says, don't do it. Why? Diba? For, sabi ng Bible kasi, for God loves a cheerful giver. Sabi pa ng Bible that the true giving and true generosity means, parang ganito po yan eh. I decide in my heart, not under compulsion or not reluctantly, but I give cheerfully. Yun po yun. Alam niyo po, madalas, ang hirap pong makapunta doon po sa point na cheerful tayo as giver. Di ba? Especially when you are new to your job or kapag bago ka pa lang sa trabaho mo. Lalo na kapag kumikita ka na ng pera. So iisipin po natin na para bang gusto ko magkaroon ng blessing. Gusto ko ma-bless. So yung iba sinasabi nila, magbibigay ako, kaya lang mababawasan ng pera ko eh. Kaya bakit ako magbibigay? Di po ba? So what will happen is that you will give a heavy heart. Yun ang nangyayari. Nagbibigay ka nga pero mabigat sa ating mga puso. But not out of cheerful giving. Kasi yun ang sabi po ng salita po ng ating pong Panginoon. Kaya ang magiging lengguwahe na po natin, parang sinasabi natin, kulang pera. Mahirap ako. Short na short talaga ako. Kaya feeling mo, laging kulang. Sometimes ganun po ang ating po kaisipan. Bakit po ganun? Kasi nga, naging sobrang selfish po ang kaisipan pagdating sa pagbibigay dahil hindi nakukuha yung puso. Di ba? Yes, nagtitithes and offering tayo. Tapos minsan, transaction natin kay Lord. O Lord ha, babalik to ha. Pero kapag hindi bumalik sa timeline mo o sa timeline natin, minsan nasasabi natin sa Panginoon na, Lord, pambihira naman. Lord ka ba talaga? Di ba? Since we cannot control money, we want to control God na.
Dahil hindi na natin makontrol ang pera, ang nakokontrol na natin ay ang Panginoon. Yung gusto na natin, ang nakokontrol na po natin. Bakit? Dahil po ang tinitingnan at pinagtitiwalaan na po natin ay yung principle and not in the person of Jesus Christ. Yes, the principles are right. Totoo po yan and I agree. Di ba? And we need to obey the principle. Tama po yan. But at the end of the day, God is talking to us as His child. Na kapag tayo daw po ay nagbibigay, huwag itong maging kabigatan para po sa atin, kundi ito po ay maging kaaliwan para sa atin pong lahat. Di ba? Sapagkat ang pagbibigay po ay isang privilege para po sa atin pong lahat. Yung masaya ka magbibigay at maluwag po sa iyong puso. Yan. There's a disposition in giving. Meron po yan. Ang sabi ng Bible, dapat daw cheerful, masayahin, may kagalakan. And I cannot teach you steps on how to be cheerful, mga kapatid. Honestly, it's hard to be a cheerful giver. Di ba? Totoo naman po, mahirap po talaga ang maging cheerful giver. Tawag dyan ay disposition. Okay? So, ang tanong, kumusta po yung disposition po natin sa buhay? Importante yon. Kasi kung mali yung disposition po natin sa buhay, ganon din po makikita pagdating po sa pera. Kitang-kita po yan. Kasi pag sinabi po yung word na disposition, mga kapatid, that's yung our character. Di ba? Yung position po natin or kung paano po natin sineset up ang lahat, ang anumang bagay sa buhay po natin. So when we give to God, He sees our hearts. Nakikita po ng ating pong Panginoon ang laman po ng ating pong puso. Kaya ang tanong po sa atin pong lahat, are we a cheerful giver? Okay? Are we doing it out of the law? Or are we operating in the grace of giving? Mga simpleng katanungan lang po ito, pero bumabalik po tayo doon sa tanong na, are we a cheerful giver? Di ba? At isa pang tanong, how can we be a generous and cheerful giver? Okay? Meron pong kwento, pangyayari na makikita po natin sa Matthew chapter 14. Ano pong sabi po ng Word of God? Yan, tingnan po natin, verse 13. Sabi po dito, when Jesus heard it, He departed from thereby boat to a deserted place by Himself. But when the multitudes heard it, they followed Him on foot from the cities. And when Jesus went out, He saw a great multitude, and He was moved with compassion for them, and He healed their sick. Okay? So, dito makikita po natin, after po na mag-preach ng ating po Panginoon, mag-minister sa mga tao, ay medyo ginabi na po sila. At wala naman po silang sasakyan na dala. Sabi po ng mga disciples, pakinggan niyo po ito ha. Sabi ng mga disciples kay Jesus, Lord, wala tayong budget para po sa pagkain sa kanila. Kasi sobrang dami po ng mga tao nung panahon pong yon. 1,000 po. Di ba? Tapos mayroon pong isang batang lalaki na kung saan ay sabi ng mga disciples, sabi gano'n ng mga disciples, Lord, we have 5 loaves and 2 fish. Meron tayong 5 tinapay at 2 isda. Parang gusto sabihin siguro ng mga disciples, Lord, itong 5 loaves na ito and 2 fish, kasya na to sa atin, sa aming 12 disciples mo at ikaw. Di ba? But in verse 15 and to 16, sabi po dito, when it was evening, His disciples came to Him saying, this is a deserted place and the hour is already late. Send the multitudes away that they may go into the villages and buy themselves food. Sabi niya, but Jesus said to them, they do not need to go away. You give them something to eat. And they said to Him, we have here only 5 loaves and 2 fish. Yan po ang sabi po ng mga disciples. Kapag tiningnan po natin at pinakinggan po natin po itong statement po ng mga disciples po mga kapatid, or when we look at and listen to this statement of the disciples, parang sinasabi lang po nila na parang bang, Lord, limited tayo 5 loaves lang and 2 fish lang meron po tayo. 5,000 yung mga tao. Okay? Take note mga kapatid. Dito po sa 5,000 po na ito, hindi po kasama sa bilang po dyan ang mga babae at ang mga bata. Kasi nung una pong panahon, hindi po nila sinasama sa pag nagbibilang po sila,
hindi nila sinasama ang mga kababaihan at mga bata noon. Kaya yung 5,000 po na yan, mga kalalakihan lang po yan noong una pong panahon. Kaya nga, kung dito po siguro yan sa Pilipinas, ipa-plus pa po natin ang mga bata at mga kababaihan, hindi lang po 5,000 yan. Baka abutin pa po ng 15,000 yan kung nandito po tayo sa Pilipinas pa yan. Di ba ba? Ang pino-point out po o pinupunto po ng mga disciples po dito, Lord, it's limited. Limitado talaga eh. They only had 5 loaves of bread and 2 fish. Di ba? Alam niyo sa totoo lang, kung tayo po, sa atin lang, limited lang naman po talaga tayo eh. Di ba? Kung tayo lang po, napakalimitado ng lahat ng bagay sa buhay po natin. But if you really gave it to the Lord, mga kapatid, something actually supernatural happens when you give to the Lord. Totoo po yan. Kaya pag ibinigay po natin sa ating po Panginoon, meron po talagang mangyayaring matindi sa buhay po natin. So dapat yung disposition pa rin po natin ay tama. Lalo na kapag dumadating po tayo sa panahon, limited po tayo sa maraming bagay. Or especially when we come to a time when we are limited, mga kapatid, in many things. Hindi po yung sasabihin natin na paano na to, Lord, kulang na talaga eh. Hindi po ba? Laging malungkot, mga prayers nila, kung meron lang sana, Panginoon. Laging reklamo, laging angal. Sometimes dahil sa feeling nila may nangyayari hindi maganda sa buhay nila, hindi na sila humihingi sa Panginoon. Not expecting a blessing from God. Why? Because the disposition is not right. Is not cheerful. Kaya kung babalikan po natin yung mga disciples, dito po sa story po na ito, dahil po sa situation po nila, if you look back to the disciples, mga kapatid, because of their situation, it is really limited. Why? 5 loaves and 2 fish nga lang eh. Pag tiningnan mo, hindi po talaga ito kakasya. Many people today, mga kapatid, even Christians, still have the poverty mindset. Uulitin ko po mga kapatid, marami po mga tao ngayon, kahit mananampalataya na, nandun pa rin po sila sa mindset at sa poverty mindset. The mentality is always kulang. Mahirap lang ako, kawawa lang ako. Yun ba parang laging kulang? Hindi na natin nakikita palagi yung mga blessing ng ating pong Panginoon. Di ba? Many people think like that when even if they are already Christians. Di ba? Those who have been blessed but have not yet seen the Lord bless them. Biruin mo, pinagpapala na sila pero hindi pa rin nila nakikita na pinagpapala na sila because of poverty mindset, mga kapatid. Why? Kasi yung disposition po nila sa buhay hindi po cheerful. But above all, mga kapatid, not a cheerful giver. Yun po sila eh. Hindi nagiging cheerful giver. Yun ang problema. Okay? Yung bang hindi nakikita sa buhay. Limited palagi ang kaisipan. Katulad sa story pong ating pong pinag-uusapan, kahit ang kaisipan po ng mga disciples, mga kapatid, ay very limited. Sabi po nila kay Lord, Lord, we only have 5 loaves and 2 fish. Pero anong sabi po ng Panginoon? What did the Lord says? Sabi niya in verse 16, sabi ng Panginoon, Jesus said, bring them here to me. Okay? Akin na, dalhin niyo dito. Dalhin niyo sa akin, sabi ng Panginoon. At dahil po doon sa sinabi ng Panginoon, nagbago po ang lahat. That's the turning point, mga kapatid, for the disciples to change their faith. Nagbago po ang kanilang pananampalataya. Nung sinabi po ng Panginoon, bring them here to me, dalhin nyo rito. You know what? Phil and said family at sa lahat po na nakikinig po sa umaga pong ito. Okay? I believe with all my heart, when we surrender our finances to the Lord, something supernatural happens, mga kapatid. Merong mangyayaring maganda sa ating pong mga buhay. Actually, kapag naintindihan at naunawaan po natin ang kahalagahan po ng pagiging cheerful giver, mawawala na po yung mga issues po natin sa buhay. Di ba? Mawawala po yan.
No longer about technicality, lalo na kapag nagbibigay ka cheerfully. Dahil hindi na po magiging issue po sa atin. Di ba? Kapag tayo po ay cheerful giver, hindi na magiging issue po sa atin ang anumang mga bagay. Kaya kapag magbibigay po tayo, pwede ng 10%, 12%, 13%, 15%, or more, or higit pa. It doesn't matter, mga kapatid. Why? Dahil sa pagbibigay po natin cheerfully, doon natin mas lalong nakikita na gumagaan po ang lahat ng bagay pagdating sa pagpapala ng ating pong Panginoon. You know, misconception po kasi natin, 10% belongs to the Lord, 90% belongs to me. Okay? Ulitin ko po ha. Many Christians or many people, mga kapatid, misconceptions nila, 10% belongs to the Lord and 90% belongs to us. Di ba? Excuse me, mga kapatid. 100% belongs to the Lord. Tandaan po natin, please don't get me wrong, mga kapatid. Tingnan po ninyo, 5 loaves, 2 fish. Di ba sabi ng mga disciples, Lord, eto lang po ang meron eh. Sinabi ba ni Lord sa mga disciples na, bigay mo yung 10% ng 5 loaves at 10% ng 2 fish? Sinabi po ba ng Panginoon na sige, ibigay niyo yung 10% ng mga tinapay at ng mga isda na yan? Hindi po niya sinabi yon. Ang sabi po ng Panginoon, bring them here to me. Ibig sabihin, 100% of our money, our blessings belongs to the Lord, mga kapatid. Again, please don't get me wrong, mga kapatid. Kaya huwag natin isipin na atin po lahat ito. Takes away our entitlement. Pagdating ng mga, tingnan nyo ha, pagdating ng mga sweldo po natin, hindi natin tinatanong kay Lord, Lord, ano po ang gagawin ko po dito? Di ba? May sarili po tayong decision sa buhay. Di ba? Hindi natin tinatanong, Lord, ano po ang gagawin ko po dito sa aking pong kinita po na ito? Lord, thank you ha. Okay, di ba? Wala po tayong ganun eh. Kundi parang sa iba, Lord, pinaghirapan ko po ito. Di ba? Mas maganda po sanang sabihin po muna natin sa ating Panginoon, Lord, salamat ha. Saan mo gustong mapunta, Panginoon, ang kinita kong ito? Di ba? So, saan ko dadalhin o ibibigay ang ilang porsyento po ng pera po na kinita ko po, Panginoon? Di ba? Ilang porsyento para sa enjoyment ko po, Panginoon? Kasi kinumand mo din naman ako na nai-enjoy ko ang mga pagpapala mo sa buhay ko. Lord, pero ilang porsyento po, ilang percent po ang mapupunta sa iba't ibang bagay. So ibig sabihin, 100% belongs to the Lord. Not just your wallet, but even your heart. Higit sa lahat, mga kapatid, God wants your heart. Di ba? Gusto po niya na magpaturo po tayo sa Kanya. Na kung saan we get His heart, we get His blessings. Same thing. Because there is a relationship. Di ba? Kasi nga may relationship tayo sa Panginoon. Father-son, or father-daughter ang relationship po dito. This is not a master-slave relationship, mga kapatid. No, we are already sons and daughters of God. Lagi po tayong hingi sa Panginoon ng wisdom, how to manage our finances. Di ba? Psalm chapter 24, verse 1. Di ba? Yan po yun. Ano sabi? The earth is the Lord's and all its fullness, the world and those who dwell therein. Ibig sabihin, ating pong Diyos Ama ang nagmamay-ari po ng lahat ng bagay. So anong dapat po natin gawin? Get His heart. Diba? Get God's heart, mga kapatid. At ano pong sabi po ng Matthew chapter 14, verse 19? Sabi ganon, then He commanded the multitudes to sit down on the grass. And He took the 5 loaves and the 2 fish. And looking up to heaven, ano pong ginawa niya? He blessed them. And He blessed and broke and gave the loaves to the disciples. And the disciples gave to the multitudes. Praise God. So biglang nag-multiply yung pagkain. Nag-thank you lang ang Panginoon. Maya-maya puno na. Di ba? Tapos biglang dumami na din yung basket. And etong malupit po dito, may take home pa sila. Siguro dahil nag-overflow, kumuhan pa ng iba't ibang mga basket po. Tapos ang disciples, anong ginawa nila? Nag-distribute na. Supernatural.
Ang kagandahan po dito, sabi po ng Panginoon, eto lang po ang request niya. Maupo lang kayo. Ano po ba ang ipinapakita po ng salitang maupo muna? Sabi nga, then he commanded the multitude to sit down on the grass. Pag sinabi pong maupo, relax ka lang. Hindi po ba? So, para bang makinig ka sa Panginoon. Minsan kasi po, masyado po tayong sobrang busy, or sometimes we are too busy with many things, mga kapatid. Di ba? Minsan sinasabi natin, sige Lord, ako na bahala. Di ba? Pero natanong ba natin minsan sa Panginoon, Lord, ano po bang dapat kong gawin? Di ba? Kasi nga sa totoo lang, to be honest with you, mga kapatid, hindi nga natin kaya eh. Di ba? Hindi nga supernatural nga eh, hindi nga natural. Supernatural po ito. Ang sinasabi po ni Lord po dito, na parang sinasabi po ng ating po Panginoon sa atin po ngayon po umaga po ito, I'm going to do something when you actually start to surrender everything to me. Kapatid, it's not about you. Hindi po ito patungkol sa iyo. Or how good you are, or how generous you are. Sabi po ng Panginoon, mga kapatid, it's how generous I am. At sinasabi niya sa atin po ngayon pong umagang ito, and I will show you how generous I am. Or ipakikita ko ito sa iyo kung gaano ako ka-generous sa buhay mo. Praise God. Purihin po ang ating pong Panginoon sa umaga pong ito. Alam niyo po, mga kapatid, sa totoo lang, sobrang privilege po sa atin pong lahat ang tayo po ay magbigay sa ating pong Panginoon. Kailangan niya po ba ang pera po natin? Hindi. Pero ang tinitingnan po ng ating pong Panginoon ay lalong-lalo na po yung atin pong mga puso. Kaya po sa umaga pong ito, mga kapatid, privilege po para po sa atin pong lahat. Ang tayo po ay makapagbigay para po sa gawain po ng ating pong Panginoon. Praise God. Alam niyo po, sa umaga pong ito, ang ating pong church ay meron pong ways to give. Yung kung paano po tayo magbibigay. Kaya nga po makikita po natin sa ating pong screen yung how to give our tithes and offering. Diba? Meron po tayong online giving. Meron po tayong general fund na usually ito po yung palagi po natin ginagawa sa tuwing tayo po ay magbibigay yung ating pong general fund. Diyan po natin binibigay. But for us, doon po sa mga gusto po na maglagay din po ng kanila pong offering o pagbibigay, ay meron po tayong tinatawag po na mission fund and church building fund. Okay? Nasa atin po yan kung paano po natin binubuksan ang ating pong puso sa pagbibigay po sa gawain po ng ating pong Panginoon nang may kagalakan po sa ating pong mga puso. Hallelujah! Di ba? Sabi nga po ng salita ng Diyos, we love because He first loved us, mga kapatid. Unang nagmahal ang ating pong Panginoon, kaya tayo nagmamahal, unang nagmahal ang ating pong Diyos. Kaya tayo naglilingkod o nagbibigay, kapatid, dahil unang nagbigay ang ating pong Panginoon. So, as part of our worship celebration today, mga kapatid, this morning, lagi po nating tatandaan, mga kapatid, that giving is not something na we do out of fear or out of obligation. But we give because the Lord first gave us. And He is the first who already blessed us with so much, mga kapatid. So also yung ating po pagbibigay, mga kapatid, is our way, mga kapatid, of acknowledging that the Lord is our ultimate source and our provider. Praise God. Praise God. Purihin po ang ating pong Panginoon. So sa lahat po, alam niyo po na bago po yung aking pong pananaw. Dahil naniniwala po ako, nung ako po ay naging mananampalataya, tayo po ay pinagpala na ng ating pong Panginoon. We are blessed and favored. Kaya ibig sabihin, mga kapatid, dahil ikaw ay pinagpala na ng ating pong Panginoon, dapat mabago po yung ating pong kaisipan. Na kung saan kaya ka nagbibigay, hindi para pagpalain lang, mga kapatid. Kundi kaya ka nagbibigay dahil ikaw ay pinagpala na ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Purihin po ang ating pong Diyos. Let us pray. Tayo pong lahat ay manalangin sa umaga pong ito. Let's pray. Thank you, Father God, for you are our source. You are our provider. That's why we can give.
We are excited, Lord God, and we are happy to give and also be a blessing to other people because of what you have given us in the first place. We thank you, God. Sobrang salamat, Panginoon, sa pribilehiyong ito, Panginoon, na kami nakapagbibigay sa iyong gawain, Panginoon. Salamat, Lord, sapagkat lahat ng bagay sa buhay namin ay hawak mo at ibinibigay po namin sa iyo. Pangunahan mo po kami, Lord God, in all aspect of our lives, Lord God. Financially, materially, spiritually, and good health physically, Lord God. Thank you, Lord Jesus. We give you glory, Lord God, and we give you praise in Jesus' name. Feel and said family, praise God. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you and give you peace, nothing lacking, nothing missing, and nothing broken. In Jesus' name we pray. Lahat po ng pinagpala ng Diyos ay magsabi po ng Amen and Amen. amen. Praise Amen. God. Praise God. Amen. Po Amen ating po. Amen. Thank you po. Praise the Lord po, Pastor. Praise God. Salamat po. Mabuti